I suppose, if Mga correct me if I'm kaibigan, wrong, there are pakinggan natin bloggers ang huling hearing who have actually ng pushing Quadcom forward the o narrative Quad of Committee China in the issue of West sa Philippine Sea. Is Kamara that de correct? Representante. Yes, No. Mr. Chair. Can you identify them and inform this committee kung sino-sino itong mga to? As what I mentioned during the last committee meeting, Mr. Chair, I have identified Mr. Mark Lopez and also Mr. Ado Paglinawan. He has written a lot of articles contradicting the factual narrative of the Philippine government when it comes to our fight in the West Philippine Sea. Oh, okay. So, you also mentioned that there could be a motivation why they're pushing forward the China narrative. Is that correct? Yes, Mr. Chair. Okay. So, ano kaya ang motivation, Commodore? Well, I don't have any idea behind the motivation, Mr. Chair, but we can just probably speculate, no, for some other reason. Based on your speculation, what could have been, or what could have been the motive or motivation of these people who have been pushing forward the narrative of China? Well, looking at the incidents that happen in different countries, Mr. Chair, we know for a fact that there are people who are using pro-China narrative, whether in the United States or in Australia or any other countries, because they are being supported financially. Doon ba sa kanilang mga, did they state some facts on, kagaya po nung sinabi ninyo na sinasabi nila na kayo ang talagang traidor dahil kayo ay naniniwala sa Amerika? Tama po ba yun? Yes, Mr. Chair. And did they state some facts or dahilan kung bakit ganun ang kanilang sinabi? They did not support such claim, Mr. Chair. They just mentioned na taksil ako. And for example, for Mr. Ado Paglinawan, he always enjoyed calling me as tonto of Mr. Ray Powell. Is Mr. Paglinawan here? You are Mr. Paglinawan, sir? Opo. Okay, pwede po bang magtanong sa inyo, sir? Ano ho ang inyong posisyon tungkol sa paglalagay ng mga installations or buildings sa West Philippine Sea ng bansang China? Ano po inyong pananaw dyan? Ang pananaw ko po dito ay hindi napipinto sa pro-China o pro-US. Dahil kami po sa Asian Century PH, with all due respects to the Congresswoman from Bataan, ang aming pong panuntunan, kumukuha kami ng mga aligasyon, pina-fact check namin. At kung may diversion, nagbibigay kami ng sarili naming opinion. Yan po ang proseso na aming sinusundan. Sa pagtatayo po ng mga installation ng China dyan, yan po ay batay sa kanilang pananaw. Maaring mali yan sa ating pananaw, pero sa kanilang pananaw, tama sila. Sige po. Sa inyong pananaw, sino ho may-ari ng West Philippine Sea? Yung tinayuan nila ng installation, Mr. Paglinawan. Unang-una po, kailangan bumalik tayo sa basic definition of terms. Nagbanggit po kayo Excuse me ng po. West Philippine Sea. Excuse me po, sir. Yun na lang po, para hindi po humaba. Doon na lang po sa area where the Philippines claims ownership on those islands na tinayuan po ng China, ng kanilang mga installations. Ano hong pananaw nyo doon? Tayo po ba may-ari noon o sila? Wala po tinatayo ang China sa mga instalasyon, sa mga lugar na ating inokupa. Doon ho sa Scarborough Shoal, wala ho ba silang tinayo doon? Unang-una po, mismo sa testimonya ni Mr. Tariela,
ang may effective control po ng Scarborough Shoal, at ito ang video, ay ang China. Pwede ho bang makahingi niyan, sir? Okay. Pwede pong i-play ito. Sa aspeto po ng international law, ang pinakamataas na antas ng pagpapatupad ng batas ay ang customary law. Yan po ay pinagtitibay ng actual occupation, sustained administrative control, and defense if necessary. Magbibigay po ako ng ehemplo. Noong pong 2012, dito po sa, with all due respects, dito po sa inyong privilege speech, sinight ninyo that the occupation of Scarborough Shoal in 2012 marked a significant turning point, with China asserting historic rights as their justification. Isumiti po natin ito sa fact check. Hindi po historic rights ang pinagtitibay ng China sa Scarborough Shoal. Mr. Chair, Ang soberanya po na in-exercise ng China sa Scarborough Shoal Mr. Chair, is out of the fact that we abandoned control after the stand-off. Okay, sige po, sir. Teka ho, para ho medyo lumalawak na tayo kasi sa aking pananaw, I may be wrong. In your case, you may also be wrong. Eh, sabi po ng UNCLOS kasi, yung area yon ay atin. Kaya nga ho, ang tanong ko sa inyo, ano ho mang inyong pananaw? Wala po kayong maipapakita Mr. sa Chair? akin. Mr. Chair, Sa UNCLOS, dahil area na yan. Hindi ho ba naging dispute yan because ho, nagkaroon nga ho, kaya nga ho nagkaroon ng arbitral ruling noong 2016. Dahil po kiniklaim yan at tayo naman po ay kiniklaim nating ating yan. Sige, ang Commodore arbitral Tariela, ruling excuse po, me lang Mr. sir. Chair. Wait. Excuse me, sir. Order, Si order. Commodore Tariela. Let the chair recognize first before you speak. So you have your share of your thoughts. Commodore Tariela, you are recognized. thank you, Mr. Chair. Before we allow Mr. Ado Paglinawan to further propagate his own lies and disinformation, Sabi ko. let me first highlight the fact there are lawyers here. We all understand that the 2016 arbitral award has already invalidated the historic whatsoever claim of the People's Republic of China. So we should not allow Mr. Ado Paglinawan saying all those lies because, as I said, he's a pro-China fake news purveyor, and we should not allow him to say those kind of things in this hallowed hall of the House of Representatives. Mr. Chair, abogado po ba si Mr. Pagliawan? We can ask him. You can ask him personally. Abogado po ba Mr. kayo? Ado, you are now recognized. Chairman Abante is asking a question. You can answer him Mr. directly. Chair, Go ahead. abogado po ba kayo, Mr. Pagliawan? Hindi po. Ako po ay marunong lamang Hindi magbasa. po kayo abogado. Ano po, marunong kayong ano? Marunong lang po akong magbasa. O, pangalawa, ako rin po marunong magbasa eh. Pare-pareho tayo. Opo. Oho, pangalawa, kayo po ba'y tagapagsalita ng China? Hindi po. Hindi pa. Hindi ho kayo tagapagsalita ng China. Hindi po. Pero parang pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi, pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi, pinagtatanggol Ang nyo ang China. pinagtatanggol ko po ay ang katotohanan. Ay, huwag kayong Kung ako'y sumigaw bibigyan dito, nyo ng sapagkat pagkakataon, mas malakas ay ang boses ko sa sasabihin inyo. ang Point of base ko. order, Mr. Chair. Order. Point of order, Mr. Chair. Yes. What's the point of order, Chairman Akop, please? The resource person concerned does not know the rules. So it's better that we remind him of our rules
so that any member of this committee will not move to cite him in contempt. I think, Mr. Chair, that is your duty to remind him of our rules. Mr. Ado, please refrain from talking while the members of this committee is still have the floor. So again, Yes, Mr. Chair. Mr. Chair. again, wait. This is a reminder to all of us, no, na mga resource persons, no, to answer, sumagot muna kapag nirecognize na po ng chairman. Para meron po tayong kaayusan sa ating pong hearing. Okay, for Mr. now, Chairman, the for last now, time I check, I have the floor. Mr. Chair. But I beg, I will... Mr. Chair. agree that- Congressman Ako, please. I would like to remind the resource person na kami nga rito, hindi po kami nagsasalita until and unless we are recognized by the chairman. Now, if you're not going to recognize and obey that rule, I'll be compelled to move to cite you in contempt for disrespect. I hope that is understood. Kanina pa ako rito, nakikinig. And if you notice, if I speak, I ask permission from the chair. Why? Because it's the rule. Now, if you are here, you follow the rule. When you are in Rome, do what the Romans do. I hope that is understood. Thank you, Mr. Chair. Meron lang Mr. Chair, sige, can I- maraming salamat, Congressman Ako, for that manifestation. Congressman Barbers, Yeah, but before you proceed, no, kasi you still have the floor. Nag-interject lang si Congressman thank you Abante. for reminding me that I have the floor. Yeah, you have the Mr. floor. But can you allow me to ask some, ano lang? I You're the just wanted to chairman, be I- educated on this because a while ago, Mr. Ado was telling us that he read about the UNCLOS decision. Is it correct to assume that you have read the UNCLOS decision? You can answer. You are Mr. now Chairman, recognized. Yes. bago po masagot ni Mr. Paglinawan yung tanong na yan, meron po sanang tanong muna na tanungin natin siya, ano ho ba ang inyong expertise? Kayo ba ay expert? Ano ho bang inyong credentials, sir? So that we would know na... Mr. Chair, Go ahead. ako po ay nagsilbi na diplomat sa Washington, D.C. from 1986 to 1993. Ano pong position niyo po doon, Ako Mr. po Ado? ay special assistant to the ambassador and concurrent press attaché and spokesperson for the embassy, and for 2 years for the UN Office of the Permanent Representative of the Philippines. And who was the ambassador during that time? Ano po? Sino po yung ambassador during that time? The ambassador during that time was Ambassador Emmanuel Pelaez. Emmanuel Pelaez. Okay. So, UNCLOS po, binabanggit po dito kanina, nadinig ko po si Commodore Tariela, that hindi po ako familiar sa UNCLOS. I haven't read the whole decision yet. But what I heard a while ago was that historical claim of China was abandoned by the UNCLOS decision. So, yung kiniklaim nila that that part of the WPS is part of their historical territory had been abandoned by the UNCLOS decision. Would you agree with that? Since nabasa po niyo yung UNCLOS? Ako po, Hindi, Mr. sagutin niyo po Chair, muna ako, sir. Kung, Ako po. kung yung po ba, would you agree na sa nabasa po ninyo sa UNCLOS decision, yung pong historical claim ng China ay inabandon na nung decision yon? Tama po ba o mali yung nadinig ko kanina? Inabandon na po ng desisyon sa UNCLOS yung historical claim ng China doon sa area natin sa West Philippine Sea. Were you able to read that part? Were you able to read that part? Were you able to read that part? Mr. Chair, binanggit po ni Mr. Ado, tinatanong ko lang po kung nabasa po ninyo, sabi nyo nabasa nyo yung UNCLOS decision. Ako hindi. Nakikinig lamang po ako sa usapan ninyo at binabanggit po ni
ni Commodore Tariela that it was abandoned, the historical claim of China on that part. So, ang tanong ko po sa inyo, nabasa niyo po ba yon? Na inabandon na ng Hindi UNCLOS po inabandon yon, Mr. Chair. So, hindi inabandon ng Imposible UNCLOS. po. Wait. Hindi inabandon ng UNCLOS decision yung historical claim ng China. Hindi po. Mr. Chair, babasahin ko sa inyo ang arbitral ruling. Sige, go ahead. Para maintindihan po namin kung talagang... Dahil marami pong propaganda na kumakalat. Dito tayo sa letra. Can you kindly give us your document that you are holding Ito right po, now? I agree with Mr. Tariela in the 2016 Arbitral Award, paragraph 278. Dineklara po ng Arbitral Award na yung 9-dash line ay walang legal basis. So, Tinatanggap ko po yan. so abandon yan. Opo. Inabandon na yung historical right ng China doon sa 9-dash line. Hindi, nag-create sila. Unang-una po, Mr. Chair, if I may, hindi po naging posisyon ng China sa arbitral ruling yan dahil ang China ay hindi nag-participate sa arbitral tribunal, sa arbitration. Ang nagsumiti po niyan ay ang panel ng Pilipinas. The claims of China in the South China Sea Mr. are Chair. based on historic titles, based on historic Mr. Chair. rights, based on history. Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. Mr. Chair. Okay, ang tinatanong ko po kanina, kung doon po sa desisyon ng UNCLOS, even without the participation of China on that ruling or on that proceeding, ay inabando na ng desisyon yung historical claim ng China doon sa ating pong parte ng West Philippine Sea. Yun po yung tinatanong ko eh. Hindi po naman UNCLOS ang nagdesisyon, Mr. Chair. Mr. Chair. Arbitral ruling. Yung arbitral ruling. Opo. So yun din po yun eh. It's all Mr. the Chairman, same. Mr. Chairman, if I may, just I don't think he's the right person to speak about the UNCLOS decision. In fact, he's getting confused as to what is the arbitral ruling and what is the UNCLOS. Alam mo, Mr. Chair, may I ask, Mr. Paglinawan, you mentioned kanina you're a diplomat, tama? Opo. Bakit ka naging diplomat? Are you holding a plantilla position in the DFA? Anong position nyo? At the time of my appointment, Your Honor, I was a political appointee. But at Political the time of my termination of tenure, No, I sir. was certified by the Sir, President to sir. have already been joined the ranks. Sir, hindi ka ho diplomat. Hindi ka ho diplomat. Kasi ang diplomat po, organic po sa Department of Foreign Affairs. Oh, yan po yung mga ambassador. Kayo po ay hindi. Kung special assistant lang po kayo, you're not the right person to speak about that. Anyway, Mr. Chair, maybe Mr. Chair. we can go to another resource person, Mr. Chair. Meron po kasing information dito eh. You were one of the delegates to the you were part of the delegation to China in 2015, engaging in various Chinese think tanks. Ano ito? Nagpunta po ako sa China, 2015. Tama po yan. At saka noong 2019, para hindi na kayo mahirapan sa Google. Thank you, Mr. Chairman. That explains why he has that kind of a mentality. Salamat po, Mr. Paglinawan. Mr. Okay na Chair, po. can I- Tapos na po kayo. Mr. Chair, meron lang ako isang tanong. Okay. Kayo po ba ay pro-China? Wait. Pro-China ho ba kayo? Dali lang. Hindi, gusto kong sagutin niya eh. Kayo po ba ay pro-China? Hindi po ako pro-China, hindi ako po pro-US. Ako po ay pro-truth. Kung papayagan niyo akong basahin ng arbitral ruling, Eh, Mr. Chairman, kayo ay maliliwanagan makapili. kayo. Makapili ho kayo, makapili. Okay, so we will be proceeding to the to the next medyo confusing na po yung binabanggit. Mr. Chair, can I No, just I'm Ang not masasabi niyo replacing you as of this moment. So sa hearing ng please Quadcom stop interrupting. ngayon, So for the moment, comment we down will be below. going back